Magandang umaga po sa bawat isa. Buksan po ninyo ang inyong pong mga Biblia sa Titus chapter 3. Titus chapter 3. Now, meron ba kayong mga kakilala or kaibigan, kamag-anak, kaklase na sumusunod sa mali? Sumusunod sa error? Sumusunod sa false teaching? Sumusunod sa false doctrine? Ang tanong, bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating gawin kung may mga tao tayo na sumusunod, tao sa paligid natin na sumusunod sa isang maling katuruan? At dito po sa ating pong pag-aaral, habang tatapusin po natin ang Book of Titus, tuturuan po tayo ng salita ng Diyos kung ano ang biblical na paraan kung meron tayong makakasalamuha na merong hawak na maling katuruan. Now, sa Titus chapter 3, babasahin ko po yung verse number 9 hanggang 11. Sundan po ninyo ako sa inyo pong mga Biblia. Titus chapter 3 verse 9, "But avoid foolish question and genealogies and contentions and strivings about the law, for they are unprofitable and vain. A man that is an heretic after the first and second admonition reject, knowing that he that is such is subverted and sinneth, being condemned of himself." Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat Panginoon muli sa pagkakataong ito na mapag-aaralan namin ang inyong pong salita. We pray, Ama, na bigyan nyo kami ng tulong na mapag-aralan namin ang inyong pong kalooban, especially on how we deal with the heretics. We pray na ang banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng kaunawaan. Bigyan nyo kami ng pagkakaunawa sa inyong pong salita. Malaman namin ang inyong pong kalooban. Tulungan nyo kami, kawaan. In Jesus' name we pray. Amen. So, naalaman natin po previously from chapter 2 hanggang chapter 3 kung paano pinresenta po ni Paul ang sound doctrine patungkol po sa kaligtasan po ng tao sa pamamagitan ng habag at biyaya po ng Panginoon. And nalaman din natin po sa pag-aaral natin ng Book of Titus na yung sound doctrine, kung tatanggapin ito ng mananampalataya at i-apply ang sound doctrine, ito ay magpuproduce ng good works sa ating pong mga buhay. At sa Titus chapter 3 verse 8, yung huling bahagi po ng verse 8, gusto ko pong pansinin natin muli na ang sabi ni Paul, "These things are good and profitable unto men." Yung sound doctrine na nagpo-produce ng good works, sabi ni Pablo kay Titus, ang mga bagay nito ay mabuti at kapaki-pakinabang sa tao, sa mga mananampalataya. Ang mga bagay na ito, Titus, ay kapaki-pakinabang. Ngayon, mula sa pagbibigay ng mga bagay na kapaki-pakinabang, babaling yung attention ni Paul kay Titus kung ito ang mga kapaki-pakinabang. Ngayon, ibibigay po ni Pablo kay Titus ano yung mga bagay na hindi kapaki-pakinabang. So meron pong switch, meron pong transition, meron pong contrast na babanggitin po si Pablo. Sa verse number 9, titingnan niyo po dito, sabi ni Paul, "But avoid foolish question." Makikita niyo po yung conjunction na but. Dito po magkakaroon ng sharp transition si Pablo. Mula sa pagpapaliwanag ng sound doctrine na kapaki-pakinabang and good unto men, ngayon ibabaling niya yung attention niya to what is profitable, from what is profitable to what is unprofitable. Mula sa kapaki-pakinabang sa mga patungo sa mga bagay na hindi kapaki-pakinabang. Ano yung mga bagay na hindi kapaki-pakinabang? Una, mapapansin niyo po dito, sabi ni Paul, ay foolish question, yun yung una. Pangalawa, yung genealogies. Pangatlo, yung contention. Pang-apat at huli, striving about the law. Merong apat po dito ibinigay po si Pablo. Ngayon, dito po sa verse number 9, meron po kayong command or imperative na makikita. Ano po yun? Sabi ni Paul kay Titus, avoid these things. Napansin niyo po yung verb or imperative na avoid? Pag sinabi pong avoid, ang ibig sabihin po nito ay to turn away from.
or to keep clear of, or to refuse your involvement of. Ibig sabihin, Titus, binigay ko sa iyo yung mga kapaki-pakinabang, pero inuutusan kita na iwasan mo, tanggihan mo, i-reject mo itong mga bagay na hindi kapaki-pakinabang. Ano yon? Yung una, yung foolish question. Ano ibig sabihin, Brother RJ, ng foolish question? Yung foolish question po, ito yung nagpapatungkol sa mga debate. Nakapakinig na kayo ng mga debate na meron kayong didebatihin, pero ang goal ng pagtatanong sa iyo ay hindi para malaman ang katotohanan, kundi para subukin ang iyong pananampalataya. And that is a foolish question. Kung halimbawa, tinanong niyo sa akin na, ikaw, Brother RJ, naniniwala ka na si Jesus Christ ay Diyos. O bakit si Jesus Christ ay napagod? Bakit si Jesus Christ ay nauhaw? Akala ko ba si Jesus Christ ay Diyos? Yung pong mga ganong tanong, yun po ay tanong hindi para saliksikin ang katotohanan. Yun po ay tanong kung saan isang kamangmanga na tanong na ang intention niya ay maggawa ng kaguluhan. At ang sabi dito ni Paul kay Titus, Titus, I know na ikaw ang missionary, minister na naiwan dyan. At as a minister, you avoid foolish question. Ito pong mga question na ito po yung mga question na hindi sincere. Ito po yung mga tanong na hindi naghahanap ng karunungan, kundi ito'y gumagawa ng kaguluhan or controversy. So naranasan niyo ba na makaranas kayo ng foolish question? Naranasan niyo na sa inyong trabaho, sa inyong eskwelahan, natatanungin kayo ng foolish question? Ang tamang approach, sabi ni Paul, Titus, avoid foolish question. Pangalawa, Titus, avoid genealogies. So ano itong genealogies na tinutukoy po dito? Ito pong genealogies ay, ito po yung lineage discussion na naalala ninyo na ay, wala kayo sa lolo ko. Kasi yung lolo ko, ganito ang ginawa. Masigit ako sa iyo kasi galing ako kay lolo ganito. Yung genealogy. At ito pong lineage discussion po nito, ito po ay popular sa mga Hudyo. Kung sa mga Hudyo po, halimbawa, apo ako ni Andres Bonifacio. Just imagine that. Or, mula ako sa lineage ni Judah. Ngayon, kung may kasama akong mamimit na kapwa Hudyo, saan ka galing? Kaninong tribo ka galing? Meron ka bang lineage na kay Judah? Hindi mo alam na ako'y galing kay Judah. Ang lolo ko ay ito, lolo ko ito. Ganun po yung genealogy. Ito po yung discussion, lineage discussion, na nagpapakita na nag-i-establish ng spiritual status. Tandaan po natin, hindi ibig sabihin ang lolo mo ay si ganito, ay ganun ang kalalagayan mo din. Halimbawa, kung ang lolo mo ay matapat na Kristiyano, hindi ibig sabihin noon na ikaw ay matapat ding Kristiyano. Na naunawaan po ninyo itong genealogies. Ang mga Hudyo po, ito po ay kilala po sila sa gantong pamamaraan. At ang sabi ni Paul kay Titus, Titus, hindi mo lamang i-avoid or i-reject yung mga kamangmanga na tanong, yung mga foolish question, even yung mga genealogies. So, ano ang in application sa ating pong panahon? Hindi sikat ito sa Pilipinas, yung genealogy sa mga Pilipino, pero ang mga churches po ay sikat po dito. Na kung kayo po ay napakinggan ninyo yung tatanungin, saan ka ba galing church? Yung church ninyo, saan ba galing? May mga ganun pong church pastor ngayon na pag nalaman nila na ikaw ay galing sa gantong church, titingnan ka niya ng maliit. Halimbawa po, sa ating pong panahon, meron pong dalo sa Pilipinas, meron pong sikat na movement po ngayon. Yung pong kung ikaw ay galing sa grupo ni Abante, sikat ka. Tatanungin ka, galing ka, saan kang galing church? Galing kami sa Metropolitan. Ang mga churches ngayon ay mapagmataas na kasi yung kanilang lineage ay galing doon. Meron din po, pag galing ka sa grupo ni na Pastor Laurena sa San Pedro. Ang point ko po dito is, hindi ibig sabihin ng galing ka, ang church mo o ikaw, individual, ay nanggaling sa isang tanyag o kilalang tao o simbahan, ayun na magpapakita ng spiritual condition mo. Ang sabi ni Paul kay Titus, you avoid genealogies.
So, yun ang mga bagay na unprofitable. Hindi lamang yung foolish question, pati yung genealogies. At pangatlo, yung contention. Titus, you avoid contentions. So, ano ibig sabihin, Brother RJ, ng contentions? Ito po yung mga quarrel, ito po yung mga dispute na nagbibigay ng division instead of edification. Kaya nga, ang debate, talagang hindi po biblical ang debate. Kung ikaw ay makikipagdebate sa iyong kaklase patungkol sa isang teaching ng Scripture, hindi po ito nagre-resulta ng edification. Kailan kayo nakakita o nakapanood ng debate na pagkatapos ng debate ay na-edify ang lahat ng tao? Nagpasalamat yung mga tao, yung dalawang parties ay nagpasalamat, salamat kadebate. Kasi sa ating pagdidebate, na-edify ako. Wala po kayong makikita doon. Lahat ng yun ay division. At yun po ay contention. Sabi ni Paul, Titus, you avoid not only foolish question, not only genealogies, but also contention. At pang-apat at huli, Titus, you avoid striving about the law. So ano ibig sabihin nito? Yung pong striving about the law, ito po yung debate over Mosaic law. So yung word na striving, ang ibig sabihin po ng striving ay debate. Makikipagdebate ka patungkol sa batas ni Moses. Yun po ang ibig sabihin po nito. Sabi ni Paul kay Titus, iwasan mo ito, Titus, i-reject mo ito, huwag mo isasama ang iyong sarili sa mga bagay na ito. Kasi yung huling bahagi ng verse number 9, for they are unprofitable and vain. Sabi ni Paul kay Titus, iwasan mo ang mga bagay na ito kasi ang mga ito ay useless and without benefit. Kaya nga po, pamamaraan po natin, never tayong papasok po sa debate. Alam natin na kapag ang tanong sa atin ay foolish question, dapat natin itong iwasan. Kasi ito ay mga empty and meaningless. At ang mga activities na ito, sabi ni Paul, it contradicts sa sound doctrine na kanyang ipiniliwanag from chapter 2 hanggang chapter 3. So sabi ng verse number 9, kung merong mga profitable, sabi ng verse 8, these things are good and profitable unto men. Kung merong mga bagay na kapakipakinabang, ipinresenta ni Paul yung mga bagay naman na hindi kapakipakinabang, ang trabaho ni Titus ay dapat iwasan, dapat i-avoid, dapat huwag isama ang kanyang sarili sa mga bagay nito. At dito sa verse number 10 and 11, inintroduce dito ni Paul ang isang klase po ng tao na tinatawag po na heretic. Verse number 10, a man that is an heretic. Ano, Brother RJ, pag sinabing heretic? Pag sinabi pong heretic, ito, hindi po lahat ng unbeliever ay heretic. Kasi may mga tao po na unbeliever or gumagawa ng error kasi hindi pa nila alam. Halimbawa, marami pong churches ngayon ang gumagamit po ng CCM na base sa akin pong experience, kaya sila gumagamit ng CCM kasi hindi nila alam na mali pala yun. Hindi po heretic ang tawag po doon. Ang isang heretic po, gumagawa siya ng mali, tapos alam niya na mali ang bagay na yun, pero ginagawa pa rin niya. Pag sinabing heretic, hindi ito yung yes, halimbawa ay meron akong false teaching na ignorantly kong ginagawa, na hindi ko alam na mali pala yung ginagawa ko. Halimbawa, yung pamahiin. Hindi ko alam na mali pala tong pamahiin ito. Pero kung halimbawa sinabi nyo na sa akin, alam mo RJ, yung pamahiin na yan, mali yan, dapat hindi mo yan ginagawa. Pero pinili ko pa rin na gawin at sundin yung maling pamamaraan at maling katuruan, ang tawag sa akin ng Scripture ay heretic. So magkaiba po yun. Tandaan nyo, pag sinabing heretic, ito yung tao na pinili na gawin ang alam niyang mali. Ang ginawa niyang mali. At ang sabi dito ni Paul, a man that is an heretic, ang isang tao na isang heretic, ang sabi ni Paul dito, reject. A man that is an heretic, after the first and second admonition, reject. So dito makikita niyo po yung pattern ni Paul, paano ang instruction niya kay Titus. Kapag meron ka, Titus, na kasalamuha, sumusunod ng mali at pinili niyang sundin yung mali, gantong gagawin mong step. Unang step,
admonish. Pangalawang step, admonish pa rin. At pangatlong step, reject. Napansin niyo yung pattern? After the first and second admonition. Anong ibig sabihin nito? Parang ganito po. Halimbawa, kaklase mo or kaibigan mo may false teaching. Halimbawa, ang false teaching niya, ang pinaniniwalaan niya ay si Jesus Christ ay tao lamang. Let's put it this way, kaklase mo. Ngayon, dahil alam mo ang scripture, dahil alam mo ang truth, meron ka ngayon naging burden. Naging burden mo na ay, yung kaibigan ko, lagi ko siyang kasama pero mali ang kanyang paniniwala, sasabihin ko sa kanya yung truth. Ngayon, paniliwanag mo sa scripture na alam mo kaibigan, ang Bible ay nagtuturo na si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao. Pagka tinanggap niya yun, maganda ang resulta. Pero kung hindi niya ito tinanggap, magpo-progress ka ngayon sa second admonition. By the way, pag sinabing admonition, ito ay warning, or correction or instruction na nagpapakita ka ng kalinga sa kanya. Na sasabihin mo, itatama mo siya na umaasa ka na siya ay magsisisi. Itatama mo siya, ikokorek mo siya na umaasa ka na baka tanggapin ang katotohanan ng tao na yon. So pag sinabing admonition, ito'y nagpapakita ng pagkalinga mo or pity mo, awa mo, kasi ayaw mong manatili siya sa mali. At ang sabi dito ni Paul, ang unang step, Titus, pag meron kang heretic na nakasalumuha, na gumagawa ng foolish question, ng contention, ng striving about the law and genealogies, ang unang mong gagawin, Titus, you admonish it first. Paalalahanan mo muna siya, i-correct mo muna siya. Pag hindi nag-work yung first step, ano yung second step? Admonition pa rin. First and second admonition. Sabi ni Paul, ulitin muli, i-admonish muli siya, baka tatanggapin niya na sa second time. Pero kung hindi pa rin tanggapin after the first and second admonition, ano ang sabi ni Paul? Yun yung time na i-reject mo na siya, Titus. So pag sinabing i-reject, yun yung time na i-avoid mo na siya. Yun yung time na dapat hindi ka na makikisalamuha sa kanya. Anong basis natin? Dahil sa kanyang false belief. At yan po ay isang teaching ng Scripture regarding separation. Hindi po lahat po ng tao sa ating trabaho, sa ating eskwela, sa ating komunidad ay pwede po tayong makasalamuha. Kailangan ma-practice po natin ito. Ano ang approach ng Scripture? How we deal with heretic? Una, hindi dapat tayo maging harsh. Na hindi ibig sabihin, ay ito, merong false doctrine, merong false teaching. Automatically, i-reject na natin. Hindi po ganan ang duty po natin. Malay mo, ikaw ang gamitin ng Diyos na sa pamamagitan ng admonition mo, mag-repent yung tao na yun from false teaching. Pwede pong mangyari yun. Kung halimbawa, may kaibigan kang Kristiyano na Baptist pero nasa ibang, yung kanilang church ay merong false teaching. Ibig ba sabihin, automatically, i-reject na natin siya? No, kailangan munang masunod yung first and second step. Kasi baka ikaw ang gamitin ng Diyos upang ang tao na yun ay mag-repent sa false teaching. Pero kung after first and second admonition, ayaw niyang mag-repent, ayaw niyang tanggapin ang truth na binanggit mo, yun yung time na i-avoid mo na siya. Sabi ni Paul, after first and second admonition, Titus, you reject him or you reject that person. You reject the heretic. Pag sinabi pong reject, ibig sabihin nito, i-decline mo na ang anumang pakikitungo mo sa tao na yon. I-refuse mo na siya, i-avoid mo na siya, i-separate mo na ang sarili mo sa heretic na tao na yon. Kasi bakit? Kasi alam niya na mali ang ginagawa niya, pero pinilit pa rin niyang gawin ang mali, kailangan mo nang humiwalay sa tao na yon. Sa verse number 11, dito nagbigay ng dahilan si Pablo, bakit kailangan nating mag-separate? Bakit kailangan nating humiwalay sa isang heretic? Kasi sabi ng verse number 11, knowing that he that is such is subverted and sinneth, being condemned of himself. Sabi dito ni Paul, dahil ang mga heretic, kahit alam niya na nilang mali ang bagay na mali, pero ginagawa pa nila ito ang mga dahilan kung bakit kailangan nating humiwalay. Una, dahil ang mga heretic ay subverted. Pag sinabing subverted, ang problema sa kanila
ay corrupt na talaga sila. Pag sinabi pong subverted, ito ay perverted na sila, or turn aside na sila, or corrupted na sila. Ang isang heretic po, pag sinabing heretic, hindi na po sila nag-i-struggle sa pagsunod ng tama o mali. Kasi tingnan niyo po ito. Iba po yung isang tao na nag-i-struggle, kasi kaya niya nagawa ang isang mali, kasi nag-i-struggle siya. Hindi po heretic ang tawag, hindi po subverted ang tawag doon. Ang isang heretic po, wala nang struggle na nangyayari sa kanya, automatic na corrupted siya, na subverted na siya, na inwardly meron ng problema sa kanya, kaya kahit anong admonition ang gagawin mo sa kanya, Titus, hindi kanya napapakinggan kasi subverted na siya. Sabi ni Paul, you reject that person, reject the heretic, Paul, Titus, kasi ang isang heretic, siya ay subverted. Hindi lamang doon, pangalawang reason, ang isang heretic, he sinned. Napansin nyo yung present tense na sinned? Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, yung kanyang behavior, yung kanyang pamamaraan na paggagawa ng kasalanan, ito ay pattern na. Ito ay ongoing na. The word sinned, it shows the ongoing sin and continuous pattern of sinful behavior ng isang heretic. Titus, kaya mo i-reject siya, hindi lamang dahil subverted na siya, corrupted na talaga siya, kundi yung kanyang paggawa ng mali, paggawa ng kasalanan ay patuloy-tuloy, ongoing. At panghuli, hindi lamang subverted, kundi hindi lamang sinned, being condemned on himself. Ibig sabihin nito, yung kanyang ginagawa, yun mismo ang magja-judge sa kanyang action. Yun mismo ang magja-judge sa kanyang action. Dahil sa kanyang mga ginagawa, he being condemned of himself. Ibig sabihin nito, meron siyang self-condemnation. Siya ay hinusgahan sa kapamamagitan ng kanyang mga ginagawa. Ito, Titus, ang mga dahilan, kaya dapat mong i-reject or i-avoid ang isang heretic. Now, in application po, una, i-apply natin ito sa gantong pamamaraan. Kung halimbawa, meron kang unbeliever na merong mali na ginagawa or maling belief, ano ang duty natin? Ang duty natin, kailangan nating i-admonish siya. Yung nakakita na kayo ng isang halimbawa, isang bata na may hawak ng kutsilyo. Ngayon, bibigyan mo siya ng warning, bata, kailangan mong bitawan yung kutsilyo na yan kasi ikakapahamak mo yan. Yung warning mo na may pagkalinga, ganun po yung admonition. Na bibigyan mo ng warning ang isang taong nasa mali kasi ayaw mo na magpatuloy siya sa mali na ginagawa niya. Kasi alam mo, ang dulong wakas noon ay kapahamakan. Ganun po yung admonition. Hindi tayo dapat na parang para tayong matapang na i-correct siya, na i-rebuke siya. Ang sabi dito ni Paul, kailangan natin itong i-admonish. First and second. Pero kung hindi pa rin makuha sa admonition, kailangan na nating mag-separate sa tao na yon. So kung meron kang kaibigan, kaklase, kapitbahay, katrabaho na may error, ang duty mo bilang Kristiyano, i-admonish mo muna siya ng 2 beses. Pag hindi pa rin siya nakinig, yun yung time na mag-separate ka sa tao na yon. Now, in terms naman sa church, alam niyo po ba itong passage na ito po ay passage patungkol po sa church discipline. Halimbawa, may isang church member. I know a church right now na church discipline siya for the reason ng rejection sa geocentricity. Ang scripture po ay malinaw na nagtuturo na ang sentro po ng creation ng Panginoon ay hindi ang sun. Ang sentro po ng creation ng Diyos ay ang earth. Saan nilagay ng Diyos ang si Adam and Eve? Sa Mars ba? Sa earth. Saan magbabalik muli ang Panginoong Kristo upang itayo ang kanyang kingdom? Sa earth. Saan namatay si Jesus Christ? Sa moon ba? Sa earth. Kung titingnan niyo po ang scriptures, buong scripture po ay nagtuturo na ang center ng creation ng Panginoon ay ang earth. Pero ang science, ano ang turo ng science? Sun ang sentro ng solar system natin. At ang earth umiikot lamang sa sun.
Now, I know a church na may isang young people na mas pinili niya na sundin yung kanyang mga professor sa college kaysa yung teaching ng scripture. At ang ginawa ng pastor doon, first and second admonition. Kaibigan or church member or young people, alam mo, scripture nagtuturo na ang earth, ang center ng creation. So nagdumating sa first and second admonition, pero yung young people ayaw pa rin gawin, ayaw pa rin sundin ang scripture. Kaya ang ginawa ng church discipline siya. At yun po ang passage po na ito. Kung may church member na hindi susunod sa scripture, of course, trabaho ng preacher, i-admonish siya, pero kung hindi ka pa rin makikinig, a-apply ang scripture na ito. Kasi tingnan niyo po sa 1 Corinthians 1:10. 1 Corinthians 1:10, ano ba ang kalooban ng Diyos sa lipunan po ng mga mananampalataya? Kung ikaw ay church member, ito po ang will ng Panginoon. Dun sa mga young people na nahihirapan, pakinggan nyo na lang kung hindi nyo makita. Pero sa 1 Corinthians 1:10, tingnan nyo po ito. 1 Corinthians 1:10, basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Read. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. So napansin niyo po, ito pong letter po na ito ay sulat po ni Pablo kasi meron pong division sa Corinth Baptist Church. Just imagine ang isang simbahan. Halimbawa, yung ilan sa atin naniniwala sa geocentricity. Pero ikaw, sa church member ka, sasabihin mo, ay, mali naman yan sina Brother RJ. Kasi mas pipiliin ko si Albert Einstein na ang sun ang nagkakaroon ng gravitational pull, kaya ang mga extraterrestrial objects sa ating solar system ay umiikot sa kanya. Just imagine yung isang church na merong mga bagay na magkakaiba ang binabanggit. Ang sabi ni Paul dito sa Corinth Baptist Church, gusto ko sa inyo church that you speak the same thing. Magsalita kayo ng parehong bagay. Ito po yung nakapaloob po dito, yung pong mga doctrine, mga belief, the same thing. Hindi lamang doon, that there be no division among you, walang pagkakahiwalay sa inyo. Hindi lamang doon, but that ye be perfectly joined together in the same mind. Kung ano ang nasa isip ng church number 1, dapat ganun din ang nasa isip ng church number 2 patungkol sa truth. At panghuli, and in the same judgment. In the same mind and in the same judgment. Kung paano huhusgahan ng church number 1 ang isang bagay, dapat ganun din huhusgahan ng church number 2 ang isang bagay. Ito po ang kalooban ng Panginoon po sa isa pong local church. That we have the same mind and the same judgment, that we speak the same thing and there be no division among us, and that we should be perfectly joined together. Kaya po, sa Titus chapter 3, kung may isang tao na heretic naging church member, sabi ni Paul, after the first and second admonition at ayaw pa rin niyang tanggapin, Titus, yung admonition ng scripture or ng truth, kailangan nang i-reject. At yun po ay passage patungkol po sa church discipline. Ibig sabihin, kung ayaw mong sundin ang 1 Corinthians chapter 1, pwede kang matanggal sa church membership. At that's a biblical basis po ng church discipline. Just imagine, kung halimbawa, church member, tapos halimbawa may church member dito na naging church member, tapos ang belief niya, papasok ang mga mananampalataya sa tribulation, mid-trib. Ang view niya patungkol sa eschatology. Pinipreach dito sa church na tayo ay hindi makakaranas ng tribulation, pero during lunch, halimbawa habang nagla-lunch, alam mo ba, papasok tayo sa tribulation kasi itong verse na to and verse na to. Sa tingin ninyo, yun kaya ay magkakaroon ng edification sa church? Or no? Kaya po, ang Titus 3 ay isang passage na nagpapakita sa atin ano ang tamang pag-handle natin sa isang tao na heretic. At tulad na nabanggit ko po, ito pong Titus chapter 3, ito po ay isa sa napakarami pong passages sa scripture patungkol sa church discipline. Na kung ikaw
ay magkakaroon ng isang belief na contrary sa Scripture, pwede kang matanggal sa church membership. So, what a blessing po ang Titus. So, dito, as we conclude, next week, pag tatapusin po natin ang book of Titus, tingnan natin next week yung verse 12 to 15, pero dito, binibigyan po tayo ng Panginoon through the book of Titus, paano natin i-handle ang mga heretic. May dalawa pong error ngayon ang mga mananampalataya in dealing the heretic. Una, nakakalimutan ng ibang Kristiyano na may duty tayong i-admonish. Kailangan muna nating i-admonish. Kung meron tayong nakasalamuhan na taong nasa error, hindi po automatic i-reject natin siya. Na para silang may ketong na ikaw pala ay merong CCM, kayo pala ay nagra-rock and roll, kayo pala ay naniniwala na si Jesus Christ ay tao lamang, kayo pala ay member ikaw pala ay Protestant, ikaw pala ay evangelical. Hindi dapat tayo magre-reject kagad. Kailangan nating ipakita yung awa natin sa kanila, ibibigay natin ang admonition. Kaibigan, alam mo, ang turo ng Scripture ay ganito. Kaibigan, ganito ang turo ng Scripture. At malay mo, sa pamamagitan mo, magre-repent sila sa kanilang error. That's a good thing. You became a blessing to that person. Pero kung ayaw pa rin nilang makinig, at ayaw nilang sundin ang salita ng Diyos, yun yung time na magse-separate tayo sa Kanya. At yan po ay duty natin bilang mga mananampalataya. Now, tayo pong lahat ay mag-pray. Let's pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa inyo pong salita na ipinakita niyo po sa amin kung paano namin i-deal at paano kami makakasalamuha sa mga heretic. Salamat Ama sa inyo pong malinaw na instruction mula po sa inyo pong salita on how we deal with the heretic. We pray na tulungan niyo kami bilang mga mananampalataya na magkaroon ng compassion, magkaroon ng pity sa mga tao po na nasa error. And we pray na bigyan nyo kami ng kapuspusan ng banal na Espiritu na maging instrumento upang malaman ng mga taong ito ang katotohanan. At higit sa lahat, tulungan nyo po kami na wag naming i-associate ang aming pong mga sarili sa mga tao po na heretic. Dahil ito po ay pwedeng maging resulta na kami ang ma-impluensyahan po ng error. Salamat Ama sa inyo pong salita. Pinupuri namin kayo. In Jesus' name we pray. Amen.